Pinagbibigyan mo na naman ng pangalan niya. Ang hirap sa'yo, gagawa-gawa ka ng kasalanan. Tapos si Daddy ang yung pinahihirapan. Tumigil ka na nga, kuya. Matakot ka sa mga ginagawa mo. Huwag mong kalilimutan, hindi natutulog ang Diyos. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga abusadong magulang, ngunit higit na marami ang abusadong anak. Sinisira ang magandang pangalang nilikha ng magulang. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Tyrell sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, Kuya Randy, ikakasal na kayo ni Menchi. Oo, Tol. Okay lang naman eh. Dahil nasa right age na kami. Pareho din may stable job. Oo, tama. At bukod doon, kilalan nyo na ang isa't isa dahil 3 taon na kayo mag-steady. Talagang magpapabigti ka na, ha? Tyrell, hindi pagbibigti ang makasal sa babaeng mahal mo. Ayaw nga pala, mahal mo si Menchi. Wala pa kasi akong mahal eh, kaya hindi pa ako maaaring mag-asawa. At si Trina, Break na sila, Daddy. Paano mo nalaman, Kuya? Nakakausap ko siya kahapon. Sabi niya, kung pwede raw tulungan ko siya para magkaayos kayo. Kahit sino pang gawin niyang padrino, wala nang mangyayari. Sawa na ako sa kanya, kaya ayoko na. Tyrell, anak ng kaibigan ko si Trina, ha? Laging tumutulong sa akin dito pag eleksyon. Hindi ka ba nahiyang saktan ng damdamin ni Trina? Daddy, kahit hindi kayo tulungan ng papa niya, mananalo pa rin kayo. Dahil mahusay at mabait kayong chairman. At alam ng lahat yan dito sa barangay natin. Ang kaso, sinisira mo naman ang pangalan niya. Kung ano-anong kalokohan ang pinapasok mo. Naku, buti pa. Pumasok na ako sa office. Ako na naman ang nakakita niyo eh. Sabi mo may pag-uusapan tayo. Kaya niyaya mo ako dito sa park. Ano ba yun, Janine? Tyrell, kailangan pakasalan mo na ako. Ano? Bakit ka naman nagmamadali? Janine, ikakasal pa lang ang kuya ko. Hindi ako pwedeng sumabay sa kanya. Isa pa, wala pa akong ipon. Buntis ako. Pambihira ka naman pala eh. Di ba sabi ko sa'yo mag-ingat ka? Di ba alam naman natin kung paano tayo dapat mag-ingat? Bakit hindi mo ginawa? Di ba? Huwag mo na ako sisihin. Narito na to eh. Pakasalan mo na lang ako. Sa lahat ng ayaw ko sa babae, yung pinipilit ako. What do you mean? Ayaw mo akong pakasalan? Gusto kita, Janine. Pero never ko sinabi sa'yo na I love you. Walang niya ka! Ano? I'm sorry. Pero kahit ilang beses mo pa akong sampalin, hindi mo ako mapipilit na pakasalan ka. Ang sama mo talaga. Nagpasarap ka rin sa akin. Ganun ka rin naman sa akin, Kaya pareho lang nating ginamit ang isa't isa. Tyrell, mag-usap tayo. Parang galit kayo, Dad. Ano po ba yun? Ano na naman itong kalokohang ginawa mo, ha? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Pinuntahan ako ni Janine kanina sa barangay. Buntis daw siya. Pero ayaw mo panagutan. Talaga palang lukalukang babaeng yun eh. Nag-usap na po kami. Nagsumbong pa sa inyo. Bakit ba ayaw mo siyang pakasalan? Nobya mo siya. Hindi ko siya mahal, Daddy. Yes, nobya ko siya. Pero noon yun. Break na kami ngayon. At saka isa lang siya sa mga naging nobya ko na hindi ko mahal. Hindi mo siya dapat ginalaw kung gano'n. Hindi mo naman pala mahal eh. Pareho naman po namin ginusto yun. At saka, handa ko naman po sustentuhan yung bata. At sana, Dad, tulungan nyo na lang akong kumbinsin siya sa ganung arrangement. Tyrell, maano ngang magbago ka?
Dad, Huwag mo naman ako ipahiya ng gusto sa mga tao. At maawa ka sa mga babaeng lumuluha dahil sa iyo! Naparito ka na naman, Tyrell. Sina, ano bang iniyayaw mo sa akin? Guwapo naman ako. May magandang trabaho. At babaero. Ah, Balita dito sa lugar natin ng pagkababaero mo, ang mga babaeng pinaluha mo. Sina, Alam mo ba sa ginagawa mo? Napipintasan si Chairman Samuel dahil sa'yo. hindi ko naman gagawin yun sa'yo eh. Hindi kita lolokohin. Kaso nga, hindi kita mahal. Kaya pasensya na. Iba na lang ang ligawan mo. Hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ni Sina. Ang suplada niya. Tyrell, malalim na ang gabi. Nagising ka pa. Hindi pa ako inaanto, Kuya Randy. May problema ba? Babae? Naiinis ako kay Sina eh. Dahil binastad niya ako. Si Sina? Yung magandang anak ni Aling Cora? Oo, siya nga. Kursunada ko siya eh. Alam mo, para magustuhan ka niya, iwan mo na ang pagiging playboy at mayabang. Kuya Randy naman. Oh, huwag ka mainis. Eh, Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Gayahin mo kami ni Daddy. Stick to one lang at mababang loob. Dahil talaga namang hindi dapat ipagyabang ang magagandang katangian natin. Dahil pahiram lang ito sa atin ng Diyos. Ay, ang tagal naman ng tricycle. Ito ang mahirap dito sa lugar namin eh. Pag malalim na ang gabi, madalang na yung sasakyan. Kung bakit naman kasi, hindi ko maiwan si Chona. Kawawa naman eh. Hilong-hilo yung tao. magandang gabi, Sina. Ay, Tyrell. Ito naman, nagulat mo naman ako. Yeah, natin na kita sa inyo. Madalang na ang tricycle ngayon. Ay, hindi na, wag na. Ah. Meron pa naman darating eh. Isa pa, nakainom ka. Kahit nakainom ako, kaya ko pa rin mag-drive. Maski nga ikaw, kaya kong i-drive. Sa banda doon na nga lang ako maghihintay ng masasakyan. Oo, huwag Diyan ka kang na nga. mali, sandali. Pwede ba? Sabi nga ko na maghahatid sa'yo eh. Bitiwan mo kamay ko. Bibitiwan kita kapag nasa loob ka na ng kotse ko. Ayoko sabi. Halika. Bitiwan mo ako. Ay, huwag ka nang pumulag. Eh. Sisigaw ako. Ayaw mo tumahimik? Ha? Ito, oh. Ano? Ano? Itong amuyin mo. Oh. Amuyin mo yan para matahimik ka. Totoo ang sinasabi namin, Chairman. Hinalay ng anak niyo si Tyrell, ito si Sheena ko. Napakasama niya. Ay, Cora. Minahon ka, ha? Sheena, sabihin mo sa akin, paano nangyari yun, ha? Inabagan po niya ako sa madilim na bahagi nito lugar natin. Pagkatapos, pilit po niya ako isinasakay sa kotse niya. Isinakay ka. Nanlaban po ako, Oh. pero pinaamoy niya po sa akin yung panyang may pampatulog. At doon sa kotse, doon po niya ako hinalay. Oh, Diyos ko. Ano naman ba itong problemang ginawa ng anak ko? Kailangan mabulo ka, anak niyo, Chairman. Pananagutan niya sa batas ang ginawa niya sa anak ko.
Tyrell, saan ka pupunta? Magtatago ako, kuya. Bakit mo gagawin yun? Anong gusto mo? Magpakulong ako? Hindi ako bobo para gawin yun. Bahala na si Daddy dyan. Dinumihan mo na naman ang pangalan niya. Ang hirap sa'yo, gagawa-gawa ka ng kasalanan, tapos si Daddy ang iyong pahihirapan. Tumigil ka na nga, kuya! Matakot ka sa mga ginagawa mo. Huwag mong kalilimutan, hindi natutulog ang Diyos. Akala ni Nashin at Aling Cora, may pakukulong nila ako. Nagkakamali sila. Hindi hahayaan ni Daddy na makulong ako dahil masisira ang kanyang malinis sa pangalan. Kaya sorry na lang silang mag-ina. Magtatago muna ako ngayon para makaiwas. Kapag naareglo na ni Dading lahat at saka ako lilitaw at babalikan kita, Sina, mananagot ka sa pagsusumbong mo sa akin sa Daddy ko. Kaya, may truck! Mababangga ako! Daddy? Narito ako sa tabi mo, Tyrell. Bakit? Bakit madilim? Hindi ko kayo makita. Oh, anak. Dad, bakit ganito? Tell me, bakit wala akong makita? Anak, ang mukha mo't mga mata, napinsala ng aksidenteng nangyari sa'yo. Ang ibig niyo sabihin, pangit na ako, bulag pa. Kaya wala akong makita. Anak. Dad, Dad, Uminahong ka, anak. Baka mabilat ka. sagutin niyo tanong ko, Daddy. Daddy. Maaari naman daw ipagamot yan ang iyong mukha para mabalik sa dati lang. Kaya lang, ang mga mata mo, hindi na. No! Ayoko mabulag, Daddy. Ayoko rin pumangit. Tyrell, anak. Oh, Diyos ko. Bakit ako nagkaganito? Bakit mo ako pinabayaan? Huwag mong sisihin ang Diyos. Marahil paraan niya ito para imulat ka sa iyong pagkakamali. Daddy, paano na ako mabubuhay ngayon? Pangit na ako at walang silbi. May pag-asa ka pa, anak. Binuhay ka pa ng Diyos sa aksidenteng iyon. Marahil upang bigyan ka ng pagkakataong magbago. Kaya sana, anak, huwag mong biguin ang Diyos. Kapag malaki na ang anak, hindi na kayang paluin ng magulang. Ngunit huwag sanang malimutan na nariyan siya upang magparusa sa mga kalabisan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmel Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
Nardo, sumusobra ka na, ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ang buhay natin, Itay. Tama na! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga magulang na inaabuso ang kanilang pagkamagulang. Kaya naman sa bandang huli, sila'y napapahamak. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Teryo sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko na nga ba't masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito sa bahay lang kuya mo, kaya ka narito eh. Inang naman, babayaran ko rin naman ang inuutang ko eh. Pag nagpadala na si Santa. Ang hirap sa'yo. Ayaw mong iwan yung bisyo mo. Kaya hindi mo mapagkasya yung pinadadala ng apo ko. Hindi naman ho. Talaga lang maraming binayaran si Nardo sa eskwelahan. Graduating na kasi. Wala akong pera. Naubos ko na yung pensyon ko. Tulungan nyo na lang akong manghiram kay Kuya Tiago. Ang bihira ka eh. Yun yung hiniram mo nung nakaraang buwan. Hindi mo pa nababayaran. Paano siya magpapautang pa sa'yo? Inang may kompromiso lang akong kailangan bayaran. Ay, sige. Titingnan ko ang magagawa ko. Pupunta na lamang ako sa inyo. Ay, Lola Pilang, tuloy po kayo. Salamat, Nado. Ang tatay mo, saan? Umalis po kasama ni Mang Pido. Kumusta naman kayo rin eh? Oh, yung pag-aaral mo, kumusta? Awa po ng Diyos, ilang linggo na lang, graduation na namin. Matutulungan ko na rin si Ate Santa. Natutuwa ako at hindi mo binigo ang kapatid mo. Hindi ka naging gaya ng ibang kabataan na naging problema ng mga nagpapaaral sa kanila. Ayoko po masayang ang paghihirap ni Ate sa ibang bansa, Lola. Kaya lang po, si Itay. Si Teryo, nagpunta sa amin nung makalawa. Nanghihiram ng pera. Pinahiram niyo po ba? Ay, hindi. Wala naman akong pera eh. Pero sabi ko, gagawa ako ng paraan. Kaya nga ako narito eh. Dala ko hinihiram niya. Oh, Lola, tiyak po gagamitin niya yan sa mga utang niya sa sugal. Kasi may nagpunta po rito kanina na naniningil. Tatay mo talaga, oo. Paano bang hindi naaawa sa kapatid mo na nagtitiis maging katulong sa iba yung dagat para lang maiyahong kayo sa hirap? Hindi ko na nga lang ibibigay sa kanyang perang ito. Ayokong konsintihin siya sa kanyang ginagawa. Salamat, nakapag-day off ka ngayon, Santa. Nagkita tayo. Oo nga, Karen. Minsan lang kasi sa 3 buwan kung payagan akong lumabas ng mga amo ko eh. Hindi rin pala mabait ang mga amo mong Arabo. Maayos naman sila magbasahod. Yun nga lang, mahigpit sa katulong. Lagi nakasigaw at minumura ako. Tinitiis ko na nga lang eh. Alang-alang sa pamilya ko. O, malapit nang matapos sa college si Nardo, di ba? Oo. At malamang, naipaayos na rin ni Itay ang bahay namin. Dahil ipinadadala ko sa kanya lahat ng sahod ko eh. Masusulit na pala ang hirap mo dito sa ibang bansa. Wala akong puhulan ngayon, Teryo. Hindi ako makapagtotoong its. Mangutang ka muna, Pido. Lako, marami pa akong utang din sa lugar namin eh. Hindi ko pa nga mabayaran eh.
Sige, sige. Pahihiraman kita ng puhunan. Ha? Bayaran mo na lang pag nanalo ka. Ako, salamat. Oo, sige, babayaran kita pag nanalo ko. Nagpadala na kasi ang anak kong si Santa. Kaya may pera ako. Yan ang sarap ng may anak sa abroad, no? Laging butyo. Ano, tara na. Hinihintay na tayo kina ako. Teka, sandali. Huwag mo ubusin doon ang puhunan mo, ha? Ha? May mas maganda tayong pupuntahan bukas. Mas malaki yung bigay doon pag nanalo. Hindi mo tinanggap ang pag-ibig ni Danny? Bakit naman, Santa? Di ba sabi mo, may damdamin ka rin sa kanya? Oo. Kaya lang apurado siya eh. Gusto na raw niya magkapamilya dahil 31 na siya. Maaari ka na rin naman mag-asawa dahil graduating na sa college yung kapatid mo. Magkakatrabaho na siya. Gusto ko makatiyak na magiging maayos ang buhay nila ni Itay bago ako makapag-asawa. Isa pa, ayoko nga nang minamadali ako. Sayang naman. Kasi gwapo at mapait si Danny. Hindi naman sayang. 25 pa lang naman ako. May darating pa para sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam mo, mas gusto ko ngang maghintay ng tamang pagkakataon eh. Kesa naman masaktan ng paulit-ulit sa maling pagkakataon. Dario, ba't ngayon ka lang? Late ka na. Ay, oo nga. Masakit kasi ulo ko eh. Ha? Kaya uminom pa ako ng gamot bago nagpunta rito. Mawawala ang sakit ng ulo mo rito, Teryo. Lalo na kapag nanalo ka. Tama. Kaya kalimutan mo na yung natalo sa'yo kahapon. Talagang maglalaro ako ngayon. Nararamdaman ko makakabawi ako ngayon eh. Ito, oh. Kaya isasapalan ako na tong konting perang natitira sa akin. Teka muna, bakit ganon? Baka naman wala na kayong pangkain niya, ha, Teryo? And, para sa graduation ni Nardo ang perang to, pag nanalo ko, maghahanda ako ng engrande para sa kanya. Tay, graduation na po namin bukas. Ay, naku. Oo nga pala. Hindi pa ako nakakabili ng damit at sapatos na gagamitin ko eh. Di ba, pinadalhan na kayo ni ate ng pera para doon? Sabi pa nga niya, kumain tayo sa restaurant pagkatapos ng graduation ko. Anak, Ano? natalo kasi sa tong eats. Itay naman. Bakit naman pati yun? Ipinatalo niyo sa sugal. Napasubo ako eh. Napapira. Pasensya ka na. Maghanap ka na lang sa mga damit mo na maaari mo pang gamitin bukas. O kaya manghiram ka sa mga kaibigan mo. Kasi naman, ayaw niyo pang iwan yung bisyo niyo eh. Oy, Lardo, sumusobra ka na ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ng buhay natin. Tama na! Lola Bilang, saan niyo po itong pinto? Lola! Lola! Oh, apo, napasugod ka. Sige tayo po, hinuli ng mga pulis. Ha? Bakit tinuli ng mga pulis? Naroon po siya sa lugar na pinagdarausan ng tupada. Niray daw po yun. At kasama po si Itay sa mga dinampot. Ano ba naman yung tatay mo? Hindi kasi nakinig sa mga payo ko. Paano ngayon yan? Saan tayo kukuha ng pampiyansa sa kanya? Nasa ospital ba naman ang Chicago mo dahil may sakit?
Santa, hindi po sinabi na darating ka ngayon. Sinadya ko talaga to para masurpresa kayo, Nardo. Bakit ganito pa rin ang bahay natin? Walang pinagbago? Ha? Inaasahan ko na ipagawa na ito ni Itay. Dahil pinadadala ko sa kanya lahat ng sweldo ko eh. Ano? Pero sabi niya, ate, maliit lang daw ang ipinadadala mo. Kaya madalas kapos kami. Hindi totoo yun. Konti lang ang natitira sa akin sa sahod ko. Lahat ipinadadala ko dito para sa inyo ni Itay. Kung ganun, tama ako. Inubos ni Itay sa sugal ang lahat ng kita mo sa abroad. Diyos ko, bakit naman niya ginawa yun? Hindi na siya naawa sa akin. Nasaan si Itay? Wala siya, ate. Pumasada ba ng jeep? Nakakulong si Itay. Ano? Bakit? Itay, Santa, anak, akala ko sa isang buwan pa ang uwi mo. sinadya ko huwag sabihin sa inyong petsa ng pag-uwi ko. Para sana masurpresa kayo. Pero yun pala, ako ang masusurpresa dahil nakakulong kayo. Anak, Bakit naman po gano'n, Itay? Bakit naman hinayaan ninyo ang sarili niyo na malulong sa sugal? Lalo na sa tupada. pasensya na anak. Hindi ko naman alam na wala palang permiso yung sinalihan ko. Kahit naman po may permit yun, hindi pa rin po ninyo dapat ugaliin ang pagsusugal. Wala po yun na may tutulong sa atin. Tingnan nyo. Sa halip na makaipon kayo sa mga pinadadala ko, nagkautang pa kayo. Anak, Hindi nyo man lang pinahalagahan ang mga paghihirap ko sa ibang bansa. At ngayon, magpapiyansa pa ako para makalaya kayo. anak, patawarin mo ako. Umabuso ako. Pangako, hindi na ito mauulit pa. Lalayuan ko na ang kahit anong klase na sugal. Biyaya ng Diyos sa magulang ang mabuting anak. Kaya naman sana sila'y pahalagahan upang manatili ang respeto at pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ella, bakit mo ko sinampal? Nagtatanong ka pa? Ang sama mo! Manggagamit! Sa akala mo papayag ako sa ganung arrangement? Hoy, nagkakamali ka. Kung sa inyo dalawa lang okay yun, pues maghanap na lang kayo na sasama sa maraming buhay na gusto ninyo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahit saang aspeto ng buhay, importante ang mahinahong pagpapasya at katapatan upang maiwasan ang may masaktan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Michael sa ating dulang
sa kanyang panahon. Talaga, pre? Sinagot ka na ni Ella? Oo, sabi Tyrone. Kaya nga ang saya ko eh. Nagbunga rin ng 6 na buwan na pagtitigahan mo, ha? Tama ka. At ngayong girlfriend ko na si Ella, hindi ko na siya pakakawalan pa. Ibig mo sabihin, yayayain mo na siya agad pakasal? Oo, dahil talagang sigurado na ako sa damdamin ko sa kanya. Eh, mukhang wala ka na ng trabaho niyan. Pagkasal na kayo ni Ella. Marami na akong ipon. Kaya okay lang pare. Pwede na akong mag-business. Kung gano'n, iiwan mo na si Franz? Binigla mo naman ako, Michael. Kasi 1 buwan pa lang ang nakakaraan ng sagutin kita eh. Ngayon, niyayaya mo na akong pakasal? Ayaw ko kasing mawala ka pa sa akin eh. Gusto ko, habang buhay ka nang makasama. Pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit, Ella? Hindi ko ba sigurado sa damdamin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang nagmamadali sa pag-ibig. Lalo na sa pag-aasawa. Sagrado yun eh. At panghabang buhay. Pero, Ella... Sige na, Michael, please. Diba, may kasabihan nga tayo, ang taong lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat, huwag tayong magmadali, para huwag tayong matinik. O anak, alika na kumain. Handa na hapunan. Bay, paborito mo yung niluto ko, sinigang na hipon. Sige po, Nay. Mamayang konti na lang. Bakit para matamlay ka? Niyaya ko pong pakasal na si Ella. Oh, Kaso sabi niya, pag-iisipan pa daw niya eh. Ayaw daw niyang magmadali. anak, may katwiran naman siya eh. Hindi dapat minamadali ang pag-aasawa. At saka isa pa, gusto mo na mag-asawa, may problema ka pang dapat lutasin. Ano pong problema? Si Franz! Alam na ba niyan may iba ka na? Balak mo pang pakasalan? Hindi pa ho. Pero madali na lang yun. Ako na ang bahala doon. Anak, alam mo sa simula pa lang, tutol na ako sa relasyon mo sa kanya. Kahit na nga, sinusustentuhan kanya, pero hindi tama yun. Dahil ginagamit mo siya. Ginagamit din naman niya ako eh. Kaya manos na lang kami. Sus Mariosep, ano ka bang bata ka? Saan mo ba nakuha ang ganyang katwiran? Mali ang mamangka sa 2 ilog. Ikapapahamak mo yan. Hindi, Michael. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Sorry, Franz, pero totoo narinig mo eh. May girlfriend na ako. At bala ko na siyang paksalan. Huwag mo naman gawin sa akin ito, Michael. Mahal na mahal kita. Sinikap ko rin namang mahalin ka. Kaya na, babae pa rin ang natutuhan kong mahalin. Patawarin mo sana ako, Franz. At sana, kalimutan mo na lang ako. Hindi ko kaya mawala ka. Mamamatay ako. Huwag naman. Malulungkot ako kapag nangyari yun. Siyempre, may pinagsamahan na rin tayo. Naku, kung ganun, huwag mo akong iiwan. Please, huwag mo akong iiwan. Payag ka ba na maging 2 kayo sa buhay ko? Oo, payag ako. Huwag ka nang mawala sa akin. I love you so much, Michael. I love you. Oo, sige na. Kung ganun, magkasundo tayo. Ililihim natin kay Ella ang relasyon natin. Okay ba sa'yo? Baklase talaga ang pangakit mo, tol. Bilib ako. Akalain mo nagpapayag mo si Franz na 2 sila sa buhay mo? Nagulat din ako sa naging pasyon niya, Tyrone.
Talaga nga palang sobra siyang patay sa akin. Pero naisip ko, advantage ko yun eh. Dahil hindi ako mawawala ng dilihensya, di ba? Oo nga. Kaya lang, paano pag nalaman ni Ella? Oh, papayag din kaya siya? Papayag din yun. Wala naman siya magagawa eh. Dahil kasal na kami. Mukhang ang saya mo ngayon, Ella. Bakit? Anong meron? Nagpunta sa amin kagabi si Michael. At pumayag na ako makasal kami. Kaya ikaw, mag-ready ka. Dahil kasama ka sa abay namin. Ha? Oh, bakit parang hindi ka masaya para sa akin, Rhoda? Eh, may natuklasan ako tungkol kay Michael, ano? Natuklasan? Oo. Ano yun? May iba siyang karelasyon. Hindi, baka nagkakamali ka lang, Rhoda. Ay, kitang-kita ko yung paglalambingan nila doon pa mismo sa bakuran ng karelasyon niya. Kasi kapitbahayan ng pinsan ko. Eh, nagkataon na andun din ako sa bakuran ng pinsan ko. Kaya nakita ko lahat. Rhoda, nalaman mo ba kung sinong karelasyon niya? Sorry, Ella, ha, pero ayoko masaktan ka eh. Eh, kailangan malaman mo ang totoo habang maaga pa. Bading! Ang isa pang jowa ni Michael. Ha? Umapatol siya sa bakla! Oh, Ella, bakit hindi ka pa nakaayos? Nakalimutan mo ba? Ngayon tayo magsisimulang mag-asikaso ng para sa ating kasal? May gusto mo na ako itanong sa'yo, Michael. Ha? Teka, masyado kang serious ha. Ano ba itatanong mo? Anong trabaho mo? Ha? Mula kasi noon, hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa trabaho mo. Importante pa ba yun? Oo, dahil magiging mag-asawa tayo. At hindi tama na may lihiman tayo. Anong trabaho mo? Kuwan, sa isang opisina. Mataas ang designation ko doon kaya magandang buhay namin. Anong company? At anong designation mo doon? Ha? Kuwan, Hindi ka makasagot? Kasi ang totoo, wala kang trabaho. At ang perang ginagamit mo sa luho mo ay galing sa bading na karelasyon mo. Di ba? Ella, Alam ko na ang lahat, Michael. Isang bading ang sumusuporta sa'yo. Bakit, Michael? Bakit mo ko niloko? Sabi mo, mahal mo ko. Yung pala meron ka pang iba? At isang bading ang ginagamit mo? Ella, magpapaliwanag ako. Sinabi ko na kay Franz ang tungkol sa atin na ikaw ang talagang mahal ko at pakakasalan kita. Pero hindi siya pumayag na iwan ko siya. Sabi niya, payag siyang maging dalawa kayo sa buhay ko. Oh, ayaw mo nun? Ano? Hibang na bakla! Kahit hindi tunay na pag-ibig, pumapayag siya? Naisip ko, mabuti na rin yun eh. Ella, mayaman si Franz. Malaking maitutulong niya para mabuhay tayo ng maginhawa. At bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Ang sama mo, manggagamit. Saka alam mo papayag ako sa ganong arrangement? Nagkakamali ka. Kung sa inyong dalawa okay yun, pwes, maghanap na lang kayo ng sasama sa maraming buhay na gusto ninyo! Bakit, Ella? Bakit kailangan iwan mo ako? Michael? Anak, ano ba problema? Bakit ka naglalasing? Nay, Si Ella ba? Nag-away kayo. nalaman po niyan tungkol sa amin ni Franz. Ha? Sinabi ko sa kanya na payag naman si Franz kahit na maging dalawa sila. Basta't huwag ko lang siyang iwan. Pero lalo lang naggalit si Ella. Ano nga ba inaalala ko eh? Kaya nga noon pa pinagsabihan na kita.
Nakipag-break na po siya sa akin, Nay. Hindi na matutuloy ang kasal namin ni Ella. Iwan mo na si Franz, anak. Ayusin mo na yung buhay mo. At saka humingi ka ng tawad kay Ella. Malay mo, patawarin ka niya. Pero bakit iiwan mo ko, Michael? Hindi ko naman kasalanan kung iniwan ka ni Ella. Franz, gusto ko na magbagong buhay. Kaya tapusin na natin ang maling relasyong ito. Mahal na mahal kita. Kaya nga pumayag ako kahit maging dalawa kami sa buhay mo. Si Ella ang mahal ko. Sana matanggap mo na yon. Oh. Gusto ko magbago para mapatawad niya ako. Anong kailangan mo, Michael? Patawarin mo na ako, Ella. Iniwalayan ko na si Franz. Dapat ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil mali ang relasyon ninyo. Ginamit mo siya. Sinamantala mo ang pagiging hibang niya sa'yo. Niloko mo kaming dalawa. Oo, inaamin ko. Maling-mali ako. Kaya nga gusto ko na magbago. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, pakiusap. I'm sorry, Michael. Dahil sa nalaman ko, nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal kita. Sana ituloy mo pa rin ang pagbabago. Upang balang araw, makatagpo ka rin ng magmamahal sa'yo. Higit na mapalad ang taong tapat kahit ang buhay niya ay mahirap. Sapagat ang tunay na kaligayahan ay kanyang kakamtin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakahiya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin. Ninapa pa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mong layuan ko ang sarili kong ina? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nakagagawa ng mali dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat ba itong suklian ng mali rin? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Billy sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumain pa ho kayo, Nay. Busog na ako, anak. Kayo po, Lolo Pipi. Ay, naku po. Hirap na nga akong gumalaw sa kabusugan eh. Ang dami mo kasing dinalang masasarap na pagkain. Celebration po natin ito. Dahil mula ngayon, makakasama na natin si Inay. Ba? Salamat, anak. Kahit nagkamali ako,
Hindi ka nagbago sa akin. Ako po ang dahilan kaya nyo nagawa yun, Nay. Kaya hindi po ako dapat na magbago sa inyo. Oo, baka magkaiyakan pa kayo, ha? Magiging malungkot itong celebration natin. Talaga? Nasa lolo mo na si Aling Belen? Oo, Sandra. Kaya nga ang saya ko. Pagkalipas ng ilang taon, makakasama ko na uli si Inay. Ay, salamat naman. At tapos na rin yung paghihirap ni Aling Belen. Oo nga eh. Alam mo ngayon narito na siya. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Inay. Teka, alam na ba ni Darren yan? Ha? Hindi pa nga eh. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin pinagtatapat sa kanya ang totoo? Gusto ko sana sabihin sa kanya lahat bago kami pakasal. Pero pinigilan ako ni Inay. Huwag na lang daw. Dahil baka magka-problema lang. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi kay Darren ang tungkol kay Inay. Dapat sabihin mo na sa kanya, bago pa niya malaman sa ibang tao. Para mas maipaliwanag mo sa kanya ang panig ninyo. Bakit hindi ka pa nagbibihis, Darren? Hindi ka pa papasok sa office ngayon? Wala akong masyadong gagawin doon ngayon kaya mamayang hapon na akong papasok. Baka hanapin ka ni Papa Delphine. Don't worry. Kahapon pa ako nagpaalam kay Papa. Okay. Mamaya nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Kay Lola Piping. May mga dadalhin ako sa kanila. Sa kanila? May kasama ba siya doon? Meron, Darren. Ang nanay ko. Ano? Pero ang sabi mo sa akin, wala na rin siya katulad ng iyong tatay. Dahil yun ang gusto niya. Ayaw niya magka-problema ako sa relasyon natin. Pero ngayon, kailangan malaman mo ng lahat. Ang totoo. Anong totoo? At saka nasaan siya? Hindi ko rin siya nakita nung dinadalaw kita ka na Lolo Piping. Dahil wala siya doon. Nasaan nga siya? Ano? Oh, Diyos ko. Kung nalaman ko lang na gano'n ang pagkatao ni Minnie, hindi ako pumayag na makatuluyan mo siya. Daddy, mabait naman po si Minnie. Oo nga, pero ang kanyang ina. Darren, hindi ko gusto magkaroon ng balaing dating bilanggo. Nadismaya nga rin ho ako nang malaman ko yun. At ngayong malaya ng babaeng yon, ano na? Sa inyo sa titira? Kaya ako, Darren, huwag kang papayag. Naintindihan mo? Huwag! Paano kung hingin po yun sa akin ni Minnie? Ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang dapat masunod. Halos araw-araw na lang narito ka, anak. Ayaw niyo ba nun, Ninay? Lagi tayo nagkakasama. Siyempre gusto. Kaya lang baka namang napapabayaan mo na ang tungkulin mo kay Darren. Hindi po. Apo, naipagtapat mo na ba kay Darren ang tungkol sa iyong ina? Opo, Lola Piping. Bakit sinabi mo pa, anak? Nay, kailangan na po niyang malaman ng katotohanan para hindi na siya magtaka sa madalas kang pagpunta rito. May anong sabi ng asawa mo? Hindi naman po siya nagalit sa akin. Pero ramdam ko na nadismaya siya. Yun. Ay, ito na nga ba inaalala ko. Nagiging problema mo na ako ngayon. Hindi po, Nay. Utang ko nga po sa inyong tagumpay ko.
Kaya huwag niyong isipin problema ko po kayo. Ngayon, madalas siya kinabalaing Pepeng dahil sa kanyang ina. Opo, Papa. Nainis nga ako eh. O di pigilan mo siya. Lagi niyang sinasabi, tinutulungan niyang kanyang ina. Ayos din naman ng babaeng yun, ano? At sa'yo pa kumukuha ng perang ibinibigay sa bilanggo niyang ina. Hindi naman po, Pa. Dahil kumikita naman siya sa online business niya. Ang ikinaiinis ko po, yung nahahating panahon niya sa akin at sa nanay niya. Kung ayaw mo sa ginagawa niya, patigilin mo siya. Marami namang paraan para maibigay niya ang kanyang tulong sa kanyang ina. Kung hindi po siya makinig. Hiwalayan mo. Papa, Mas ikatutuwa ako kung gagawin mo yon. Hindi na ako mag-aalalang baka mapintasan tayo ng mga kaibigan natin dahil sa kanyang ina. galing ka na naman sa nanay mo, kaya ka ginabi. Pasensya ka na, Darren. Ipinasyal ko kasi si Inay at si Lolo. At malamang, kumain ka na rin kasabay nila. Oo. Pati tungkulin mo sa akin napapabayaan mo dahil sa nanay mo. Hindi naman totoo yan. Naasikaso ko lahat dito sa bahay Pag umaga, sabay din tayo mag-almusal. May mga pagkakataon nga na, hindi nga lang kita nasasabayan sa hapunan Kita mo na. kasama ko si Inay. Ayoko nga ng ganun eh. Ang gusto ko, pag dumating ako rito, narito ka. Darren, bakit ka ba nagbago? Hindi ka naman dating ganyan Itigil mo ng madalas mong pagpunta kina Lolo Peping, ha? Kung gusto mong tulungan ang nanay mo, padala mo na lang siya ng pera. Marami na mga paraan para magawa mo yon. Darren! Maraming taon kami nagkalayo ni Inay dahil sa kanyang pagkakakulong. Kaya ang gusto ko naman ngayon, makabawi sa kanya. Makasama siya. Huwag mo naman sana ipagkait yun. Bakit ka babawi sa kanya? Kasalanan niya kung bakit siya nakulong. Pusal siya eh. Nagbenta ng sabu. Mabuti nga nakulong siya. Panira siya sa buhay ng tao. Sinampal mo ko? Dahil hinahamak mo nanay ko. Oo, maaaring panira nga siya sa buhay ng iba. Pero Darren, hindi siya lubos na masama. Nagawa lang niya pasukin ang trabahong yon upang maitaguyod ako at mabigyan ng magandang kinabukasan. May kasalanan pa rin siya. Pinagbayaran niya na yon. Pinagbusahan. Hindi pa ba sapat yon? Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakaya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin, niya na papa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mo layuan ko ang sarili kong ina? Para din sa atin ito. Kaya gusto kong gawin mo. Wala kang awa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nagdusa na nga nanay ko doon sa bilangguan. Pagdurusahin mo pa rin siya ngayong malaya na siya. Hindi ko gagawin ang iniuutos mo! Pasensya ka na sana, anak. Dahil sa akin, nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Wala kayong kasalanan, Inay. Si Darren ang may kasalanan. Dahil makitid ang isip niya. Sana hindi na lang ako lumaya. Nay! Ayoko naghihirap ang kalooban mo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin kayo, Nay. At hindi ko po kayo may pagpapalit sa kahit sino lalaki. Anak ko. Makakaya ko ito, Inay. Makakaya ko ito. Hiwalay na pala kayo ng kaibigan ko. Kasalanan niya. Huh?
Oo. Mas pinili niyang walang kwenta niyang ina kaysa sa akin. My God, Darren. Bakit mo sinasabi yan sa babaeng nagbigay buhay sa iyong asawa? Kung wala si Aling Belen, hindi mo naman makikilala at mapapangasawa si Minnie. Sandra, Alam mo, para sa akin, ang pagkakamali lang ng kaibigan ko ay yung hindi niya agad sinabi sa iyo yung tungkol sa kanyang ina. Dahil kung sinabi niya lang sana agad, mas nakapili sana siya ng lalaking mas maunawain at hindi yung lalaking mapanghatol sa kapwa. Nakala mo, hindi siya nagkasala. Bakit ka narito? Anak, mag-usap sana kayo na maayos. kayo pong dalawa ni Mining nais kong makausap. Nanay Belen. Nagliwanag na pong isip ko. Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko. Dati, wala kang alalahanin sa akin. Wala akong galit sa'yo. Maraming salamat po. Minnie, maaari bang magsimula tayong muli? Masaya ako sa mga sinabi mo, Darren. Pero sana, hayaan mo muna makapag-isip ako at maghilom ang sugat na nilikha mo dito sa puso ko. Sige, payag ako. Kapag wala nang sakit nito, ako mismo ang magsasabing, magsimula na tayo. Kung matututo lamang magpatawad at umulawa ang tao, magiging payapa marahil ang mundo. Mababawasan ang gulo at wasak na tahanan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinabi ko ang katotohanan dahil ayoko mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At sa landas na yon, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga desisyong mali kung titingnan, subalit ang bunga pala'y maligayang kinabukasan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mariel sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano nangyari sa pagkikita nyo ng magiging amo mo, Mariel? Ay, ayos naman, Norman. Mabait si Sir Leandro. Eh, bakit malungkot ka? Hindi ba mabait ang asawa at anak niya? Mabait din si Ma'am Armida. Napakabait niya. Oh, napakabait niya. Naguguluhan ako eh. Dati mo na ba siyang kilala? Oo. Matagal na nahuli kaming nakita. Nasa abroad noon ng asawa niya. At hindi ko kilala. Tataka pa rin ako eh. Eh, anong problema?
Bakit malungkot ka? Ano? 3 days kayo sa Baguio? Yes, Daddy. And pumayag na si Mommy. Ano ka ba naman, Armida? Pinayagan mo si Jonah nang hindi man lang ako tinatanong. Leandro naman. Kilala natin ang mga kasama niya. Mga classmate at kaibigan niya. Paano kung may mga lalaki? Marami maaaring mangyari sa loob ng 3 araw. Si Daddy naman, ang dumi nung iniisip. Leandro, magtiwala ka sa anak natin. Pag-aaral ang gagawin nila sa Baguio. Paano ka nakatitiyak? Tingnan mo nga ang mga marka niya. Ang bababa. Sinusunod mo kasi lahat ng gusto niya eh. Daddy, buong klase namin sasama eh. Kaya pumayag na kayo. Kawawa naman ako kung ako lang ang maiiwan. Hindi rin napigil ni Sir Leandro si Jonah. Natuloy din siya sa Baguio. Dahil kay Ma'am Armida. Diyos ko, ingatan mo po si Jonah. Ayoko pong mapahamak siya. Mariel, Oh, narito ko lang pala sa hardin. Ma'am Armida, may iuutos po ba kayo? Ipalilinis ko sana sa iyo ang silid ni Jonah. Para pag-uwi niya, maayos na yun. Sige po. Bakit ka umiiyak? Oo, hindi po. Ay, ayan oh. May mga luha pa sa mata mo. Kasi ma'am, nag-aalala po ako kay Jonah. Isang pagkakamali niya, maaaring masira ang buong buhay niya. Naniniwala akong hindi mangyayaring iniisip mo. Kaya, pumanatag ka. At sundin mo sana ang usapan natin noon. Jonah. Uy. Huwag na tayo sumama sa kanilang mamasyal. Dito na lang tayo sa hotel, babe. Ano ka ba? Kaya nga tayo nagpunta rito para mamasyal eh. Mas malamig sa labas. Dito na lang tayo. Mas masarap dito. Bowling dito, Ramjin. Mas okay dito. Solo natin ang mundo. Ikaw ang bilis mo talaga. Oh, bakit? Wala pa tayong 1 buwan eh. Gusto mo na may mangyari agad sa atin. Kasi mahal kita. Okay lang naman yun eh. Hindi mo. Bakit? Ayoko malaman ng mga classmate natin na bumigay na ako sa'yo. Ayoko nga pag-chismisan nila ako. Kaya sa ibang pagkakataon na lang yung gusto mo. Teka, hindi naman nila malalaman eh. Dahil nga aalis sila eh. Mahalata nila yun. Pag hindi tayo sumama sa kanila. Ano ba naman yan? Hindi ako easy to get ha. Tulad ng iba mong nag-isyota. Jonah. Basta, ako ang masusunod. Kung talagang love mo ko, at saka na lang yung sex. May katuwiran naman si Mariel na mag-alala kay Jonah. Dahil nakikita niyang mali ang pagpapasunod mo sa bata. Mahal na mahal ko si Jonah. Ayoko magdamdam siya sa akin. Armida, ang pagdisiplina sa anak, bahagi ng pagmamahal sa kanila. At saka may tiwala ako sa kanya, Leandro. Alam kong hindi niya bibigyan ng kahihiyan ng ating pamilya. Hindi ko magawang magtiwala sa kanya. Dahil sa mga kilos niya. Leandro! Tingnan mo ang boyfriend niya ngayon. Mukhang hindi gagawa na mabuti. Kailan ka pa kaya matatauhan? Kapag napahamak na si Jonah? Huwag naman sana. So, wala pala rito ang parents mo. Oo, may pinuntahan si Mommy at gagabihin. Si Daddy naman may meeting sa office. Ayos ah. Dito,
hindi na malalaman ng mga classmate natin ang gagawin natin. Ano ka ba? Oh. Ramjen, nasa living room tayo. Ang kamay mo kung saan-saan mahawak. Dito tayo sa bedroom mo. Ay, Jonah? Manang Mariel, nandiyan pala kayo sa likod namin. Oo, kasi baka gusto niyang kumain, ipaghahanda ko kayo. Ay, sige, nagugutom nga ako eh. Ay, sandali lang ha. Dadalhin ko na lang dito. Ayos. pambira. Bad trip naman ang si Maino. Nakakasira ng mood. Buti nga sa'yo. Naman. Sobra ka kasi apurado eh. Mahigit 1 buwan pa lang tayo. Nangungulit ka na naman. Jonah naman. Kailan mo ba talaga ako pagbibigyan? Don't worry. Darating din yun. Basta, wag mo na ngayon. Aalis ka, Jonah? Oo, Manang. Saan ka pupunta? May lakad kami ni Ramjen. Alam na ba ito ng mami at daddy mo? Tinext ko na kay Mami. Wala siya dito eh. Siya na ang magsabi kay Daddy. Pwede ba kitang makausap sandali, Jonah? Ano ba yun, Manang? Tungkol kay Ramjen. Sigurado ka bang mahal ka niya? Natural! Ano ba naman tanong yan? Kaya nga ako niligawan ng tao. Aba hindi lahat ng lalaking nanliligaw totoong mahalang babae. Dapat mag-iingat ka pa rin. Mukha kasing manluloko ang lalaking yun. Sobra ka namang humatol. At saka ano ba pakialam mo sa akin? Nagmamalasakit lang ako. Huwag ka sanang magalit. Katulong ka lang namin, hindi ka mag-anak. Jonah, Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Diyan ka na. sandali lang. Kinakausap pa kita. Huwag mo kong talikuran. Iwan mo ang braso ko! Kampal mo ko. Sobra ka na. Bakit mabait sa'yo mga magulang ko? Kala mo, pwede mo na ako rentahan? Hoy, uulitin ko. Wala kang karapatang pakialaman ako! May karapatan ako. Ano? Dahil ako ang tunay mong ina. Alam kita. Ano? Ikaw ang babaeng yun? Ang nagbenta sa akin kina Mami? Alam mo tungkol doon? Oo! Hindi nila inilihim sa akin yon. Makinig ka muna, Jonah. Kaya ako lang nagawa yun dahil lulong ako sa bawal na gamot. At hindi ako pinanagutan ng adik na nobyo ko na nakabuntis sa akin. Tanggap ka naman na ampun ako eh. Pero alam mo ba kung anong hindi ko matanggap? Yung nagkita pa tayo. Wala kang kwenta. Jonah! Ang lakas pa ng loob mo magtapat sa akin. Sinabi ko ang katotohanan dahil ayokong mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At ang landas na yun, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Bakit kailangan magkita pa kami? Bakit kinuha niyo pa siya? Tanggap ko na mga ampun lang ako. Pero sa pagkikita namin, lalo lang po ako nasaktan. Hindi ko alam na siya ang iyong ina, Jonah. Dahil nagtatrabaho ako sa abroad nang ampunin ka ng iyong mami, Armida. Dito ko na lang nalaman na si Mariel ang iyong ina nang magkita sila ng iyong mami. Totoo ang sinabi ng daddy mo. At marahil, niloob ng Diyos na magkita kayong muli ng iyong ina upang mailigtas ka niya sa kapahamakan. Mami. Tama si Mariel. Hindi mo siya dapat tularan. Oo, ibinenta ka niya sa amin nung panahong lulong siya sa bawal na gamot. Pero kung hindi niya ginawa yun, ano kaya ang buhay mo ngayon? Daddy.
Patawarin mo na siya. At baguhin mo ang iyong nilalandas. Aalis ka kina Ma'am Armida? Oo, Norman. Ayokong laging magalit sa akin si Jonah. Sa tuwing makikita niya ako doon. Pero paano kanya matatanggap bilang kanyang tunay na ina kung iiwan mo siya? Di ko naman hangad na matanggap niya ako. Alam kong malaki ang aking pagkakasala sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan para huwag niya akong tularan at makaiwas siya sa pagkakamali. Bakit iiwan mo ang trabaho mo dito, Mariel? Sabi mo, kailangan mong magtrabaho dahil may sakit ang asawa mo. Oo nga. At para din sa pangangailangan ng dalawang anak niyo. Mawawalan po ng katahimikan ng pamilya niyo kung mananatili ako dito. Dahil laging magagalit ang si Jonah. Pasensya ka na sana, Mariel. Mali ang naging pagpapalaki ko sa kanya. Naging spoiled siya. Kaya nakita mo siyang ganon. Pero nagkasundo na kami ni Leandro. Pagbabago na ako. At iaayos na namin ang pagdidisiplina sa kanya. Salamat po, sir. Ma'am, muli kong pinagkakatiwala siya sa inyo. Dahil alam ko, mas mabibigyan niyo siya magandang kinabukasan. Ayaw niyo bang tulungan si na Mami? Nagabayan ako. Inay. Jonah, tinawag po kong inay. Opo. Natauhan na po ako. Kaya nakipag-break na ako kay Ramjen. Tama kayo. Hindi ko dapat tahakin ang landas na tinahak niyo noon. Magbabago na po ako, Nay. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Pahalagahan ko na ang mga payo ninyong mga nagmamahal sa akin. May mga nakaraang nagbabalik sa kasalukuyan para sa maligayang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutian. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.